Nang panahong ito ay nasa 12 pa lamang si Elias. Ulila na siya sa kanyang magulang at lumaki sa piling ng suhin niyang si Berting. Hindi na ito nakapag-asawa dahil mas pinili niyang alagaan at palakihin si Elias. Isang karaniwang tao kung titignan itong si Pedring. Ang hindi alam ng karamihan sa kanilang baryo. Isa itong batikang mambabarang at si Elias mismo ang nakatuklas. Isang hapon habang naglalakad pa uwi galing sa paaralan. May nakasalubong si Elias na 3 lalaking paggewang-gewang. Alas 5 pa lang ng hapon ng mga oras na yon. At dahil sa mga lasing ang mga ito ay pinagdiskitahan nila ang bata. Binitukan nila ito, kaya naman umiiyak na umuwi si Elias. Kaagad naman itong nakita ni Berting na Noy nagsisibak ng panggatong sa kanilang bakuran. Tatay Berting, binitukan po ko ng 3 lalaki eh. Wika ni Elias habang umiiyak. At dahil sa narinig ay nagalit si Berting, kaya inaya niya ang pamangkin upang puntahan ang mga ito. Elias, anak, alam mo ba kung saan nagpunta yung 3 lalaki? Halika, samahan mo ko. Mahinang wika ni Berting. Opo, Tatay Berting. Dun po sila sa tindahan ni Aling Nina sa may kabisera. Tugon ng bata, dali-dali namang naglakad si Berting papunta sa kabisera. Habang naglalakad ay sinabihan ni Elias na may itak ang mga kalalakihan dahil walang dalang kahit ano si Berting. Pagdating sa kabisera ay kaagad niyang nakita ang 3 kalalakihan na nagiinuman sa tindahan. Mahinahong nilapitan ni Berting ang 3 lalaki. Sumunod naman si Elias. Nakiupo si Berting sa kanilang lamesa at inilapag ang itim na supot sa may lamesa. Bagyang nakabukas ang supot kaya't kitang-kita ni Makoy ang laman nito. Mga uri ng insekto, mahahaba at napakadaming paa. Elias, sila ba yung mga nanakit sa'yo ha? Wika ni Berting. Tumango naman ang bata at umiyak. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at nagsalita. Oo, kami nga yun. Bakit, may reklamo ka ba, ha? Mukhang hindi mo ata kami kilala. Wika ng isa sa mga lalaki at napangiti naman si Berting at tumugon. Mga kaibigan, mukhang ako ang hindi nyo nakikilala. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Humingi kayo ng tawad sa ginawa nyo. Wika ni Berting, ngunit pinagtawanan siya ng mga kalalakihan. Ang isa ay bumunot pa ng itak at itinutok sa kanya. Yung isa naman ay hinawakan si Elias sa may kwelyo na siyang pinakamalaking pagkakamali. Hinawi ni Berting ang itak at nagsalita. Hindi nyo man narinig yung sinabi ko. Humingi kayo ng tawad sa bata. Muling wika ni Berting. Ngunit sa pagkakataon yun ay nakayoko na siya at tila may kung anong binubulong sa hangin. Nang inangat nito ang kanyang ulo. Bigla na lang namilipit sa sakit ang lalaking nagtutok sa kanya ng itak. Nabitawan nito ang hawak na itak at biglang sinapo ang kanyang tenga. Tinignan ni Elias ang tao habang namimilipit sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla na lang may lumabas na insekto mula sa tenga nito. Isang alupihan. At nang makita ito ng mga kasamahan niya, nagsipag-atrasan ang mga ito at dahil sa sobrang pag-atres ay nagkandahulog sila sa bangin. Magsilbing aral yan sa inyo at sa susunod na galawin nyo ang anak ko. Hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Wika ni Berting at kaagad niyang inaya si Elias na umuwi. Halo-halo ang naramdaman ni Elias ng oras na yon. Takot, tuwa at kilabot. Hindi siya makapagsalita habang naglalakad sila ng kanyang ama-amahan. Nahalata naman ni Berting ang katahimikan ng bata, kaya inunahan niya ito ng salita. Elias, huwag kang matakot sa tatay mo. Ginawa ko lang yun para turuan ng leksyon ang mga masasamang tao. Wika nito habang nakangiti. Napangiti din ng bata at kaagad na silang tumuloy sa pag-uwi. Kinabukasan, naghahanda na si Elias upang pumasok at paglabas niya ng tahanan. Nakakita siya ng isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bakuran. Kaagad niyang tinawag si Berting sa pag-aakalang may kailangan ang taong iyon sa kanya. Paglabas ni Berting ay nagtaka si Makoy. Galit na galit ito habang nakatingin sa matanda at pinapasok siya sa loob ng tahanan. Pumasok ka muna sa loob ng bahay. Bilasan mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi ha. Wika ni Berting. Kaagad namang sumunod si Elias. Isinara niya ang bintana sa kanilang tulugan at dumungaw sa maliit na siwang ng dingding. Nakita niyang naglalakad ang ama-amahan papunta sa kinakatayuan ng matanda. Nagsasalita ang matanda ngunit hindi ito marinig ni Elias. Nagulat na lang siya nang biglang suntukin. Si Berting. Sumigaw din ito at halatang galit na galit.
Mga kaibigan, alam nyo ba? Dito lang kayo makakahanap ng tunay na plata. Sumagot si Berting, hoy ikaw, huwag mo kong tinatakot. Alam mong kasalanan ng mga anak at pamangkin mo ang nangyari. Sapat lang yun sa kanila bilang kaparosahan sa pagpatol nila sa bata. Sigaw ni Berting. At narinig niyang sumigaw din ang matanda bilang pagtugon. Hindi pa tayo tapos. Huwag kang magmalaki sa akin. Dahil hindi mo sukat ang kakayahan ko. Tandaan mo yan. Wika ng matanda. Sandali lang na napapikit si Elias. Laking gulat niya nang biglang mawala ang matanda sa kinakatayuan. Maya-maya lang ay pumasok na ng tahanan si Berting. Elias anak, huwag ka muna sigurong pumasok ngayon. Halika, punta tayo sa tiya Mila mo. Wika ni Berting kay Elias. Napangiti naman ang bata dahil gustong-gusto niyang pumunta sa kanyang tiyahin. Ngunit gagawin ito ni Berting para sa kaligtasan ng kanyang anak-anakan. Ang kapatid ni Berting na si Mila ay isang kinikilalang malakas na mambabarang sa kanilang lugar. Kinakatakutan ito dahil napakadami niyang natalong mga manggagamot. Oh, Berting, anong sadya mo? Bakit? Sino na naman bang nakaaway mo? Wika ni Mila sa kanyang kapatid. Si Tandang Doro po ate, binatukan kasi ng mga anak at pamangkin niya. Si Elias, kaya tinuruan ko ng leksyon. Sumugod sa bahay. Nagbabantang babalikan kami ng bata. Lumapit ako sayo. Napangiti si Mila sa sinabi ng kapatid. Ay, sige, hayaan mo siyang pumunta dito. Nang matikman niya ang kamandag ng mga mambabarang. Wika ni Mila, kinagabihan ay nakita nga ni Berting ang matanda, kasama ang 3 kalalakihan na kanyang pinarosahan. Naglakad ang mga ito papasok sa bakuran ng bahay ni Mila, napahinto sila nang magsalita ang kanyang kapatid. Hanggang dyan ka lang, Tandang Doro. Hindi kita papayagang lumapit pa. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Mila. Itinuro naman ng matanda si Berting. Ibigay mo sa akin yung kapatid mo at titiyakan kung walang magbubuwis ng buhay Mila. Hindi mo kailangang makialam. Kapatid mo ang may kasalanan sa amin. Tugon ng matanda. Ano ka mo? Baliw ka ng matanda ka. Huwag mo kong takutin. Kahit na aswang ka, hindi ka uobra sa akin. Wika ni Mila, akmang susugod na sana ito, nang biglang nagpakita si Berting. Ate, hayaan niyo po akong harapin ang matanda na yan. Ako ang kailangan niya, kaya ako ang lalaban sa kanya. Wika ni Berting, at nang linggonan niya ang matanda ay nakapagpalit na ito ng anyo bilang isang aswang. Kaso nga lang, bago pa man siya makakilos para salakayin si Berting, hindi na siya makagalaw. Nasa likuran na ng matanda si Mila. Pasensyahan tayo ha. Hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon para lumaban tanda. Pero may dalawa kang pagpipilian. Aalis ka at kakalimutan mo ang lahat ng nangyari. O hindi kaya lumaban ka at mamatay mismo dito sa bakuran ko. Mamili ka tanda. Wika ni Mila, ngunit pinili ng matanda ang lumaban. Nang kumilos ito para kalmutin si Berting, bigla na lang siyang nanigas at namilipit sa lupa. Nagpagulong-gulong ito na parang sinusunog ang kanyang katawan. Sinabi ko na sayo, Tandra. Wala kang laban sa akin. Binalaan kita pero hindi ka nakinig. Wika ni Mila habang itinataas ang kanyang kamay na may nakadupong isang uri ng insekto, kulay itim na may malaking panusok. Nahahawig ang itsura nito sa isang bubuyog. Ngunit mas malaki ng 3 beses at ang tawag sa kanila na yun ay kumumuong. Simula ng araw na yun, hindi na nagpakita pa ang matanda sa kanilang baryo. Maging ang 3 kalalakihan. Tuluyan na silang naglaho doon sa lugar. Nang dahil sa kamandag ng mambabarang.